Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Payong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Solo only, kumpanyero, itutuloy natin ngayon. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi yung atanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Yeah! Merry Christmas. Maritim, maligayang Kapaskuhan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating programa. Thank you sa ating studio audience na nagmamasid sa atin sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Cayetano in Action. Pero pag December, naiisip natin talaga, di ba? Christmas, time of giving. Pero ang Pilipino kasi minsan, mangungutang pa. Just be able to give, di ba? Lalo sa loved ones and everything. Yung ating pong payong kapatid, ang utang para sa kumare, nightmare. Hinaharas na po kasi ako ng online lending app. Gawa po dito sa inutang ko pera na hindi naman po ako yung gumamit. Yung isa naman, tungkol naman sa away sa manok. Ano ba ang obligation ng mga kakapitbahay? Kailangan ba paabutin sa korte? Manok ko, sinipa ng kapitbahay ko. Ako pa pinabarangay na kaysa yung kuto ng manok ko nakakarating sa kanila. Ako naman, meron po tayong yes or no. Dito ako interesado dahil lahat ng mga katanungan po ay may kinalaman sa Pasko. At isang dakilang doktor po ang ating makakasama gabi na napakabuting tao. Ano ang kanyang kwento? Abangan niyo po mamaya. At siyempre sa Alan Pia, walang uuwi, walang regalo. At meron pa sa inyo pwedeng manalo ng 10,000 pesos. 5, 3, 2,000 pesos. Kaya isang masayang gabi ang ating pagsasamahan. Dito lamang sa... Aba, mukhang okay ito mga March, mga March! Bakit na naman? Parang ang lakas makain ka yung subukan itong nakita ko sa social media. Kita, Gina. Okay, okay ito. Fast loan approval. Okay. Ayos yan. Cash in minutes. Maganda ka, oh. Valid government ID needed to apply. Napakadali, napakasimple. Kaya nga, pero teka lang. Okay, Gusto mong sumikat sa mga kamag-anak at kaibigan mo, sige, go, gawin mo yan. Sumikat. Ano naman ako sisikat dito? Ikaw, bahala ka. Paano, kuya, yung mga ganitong online lending app, once hindi ka na makapagbayad, bigla-bigla ka nalang ipagkakalat sa Facebook at sa mga ibang social media apps at mga phone contacts mo. And on top of that, sasamahan pa yan ng pagbabanta na uubusin daw nila yung pamilya. Yun na nga. Grabe naman yan. Galing. Magiging praning ka kakasingil dyan sa online lending app na yan. Gaya nung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Di ba dito, boy? Ito'y bahagyang totoo doon sa kwento po ng ating bisita ngayong gabi dito sa Cayetano in Action. Para humingi ng payong kapatid, narito po si Marilu. Marilu, magandang gabi. Maraming salamat sa iyong pagdalaw dito sa aming programa. Narito si Ate Pia, Kuya Alan. Ikwento mo sa kanila kung ano ang nais mong ihingi ng payong kapatid. Magandang gabi po, Ate Pia, Kuya Alan. Ako po si Marilu. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Kasi po hinaharas na po kasi ako ng online lending apps.
Depressed po kasi ako ngayon. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Gawa po dun sa inutang ko pong pera na hindi naman po ako yung gumamit. Itinulo ko rin po sa kumari ko. Ngayon po ako yung nagsasuffer. Iniwan na po kasi ako ng kumari ko. Hindi naman po ako nagsisisi na tumulong ako. Nagsisi po ako sa maling tao ako tumulong. Ngayon po, nadamay na po yung mga anak ko. Pinag-uusapan po ako ng mga tao na scammer daw ako. Kahit hindi po nila alam yung totoong pangyayari. Ngayon po, nahihirapan po ako. Hindi po lumalabas ng bahay. Kasi po, natatakot ako. Inaharas nila ako na buong pamilya ko daw po. Nadamay na rin po yung 2 senyor na alaga. Kasi meron po akong nanay at tatay na senyor. Yung pong tricycle na binili ko para sa kanila, nabenta ko na po yung linya para lang po itapal dun. Kaso yung tubo po, ganun pa rin po. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nahihirapan po ako. Gusto ko pong magkaroon ng makakausap na magbibigay po talaga sa akin ng advice kung ano po yung dapat kong gawin. Kasi hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisa. Ano trabaho mo? Nananahi po kami mag-iina sa bahay, kaso hindi nga po ako palalabas ng bahay na ngayon kasi natatakot po ako. Hindi po ako natatakot para sa sarili ko, para po sa pamilya ko natatakot ako. Marilu, clear sa amin yung problema, you're under distress. Nabanggit mo sa online lending. Opo. So, was that the first time na umutang ka doon? Hindi. Hindi po. Ang una ko pong hiram is 500 pesos. After 7 days, kailangan po ibalik mo yun. Okay. Pero sa 500 pesos, magkano napupunta sa'yo? 300 plus lang po nun. Nag-try lang po ako nung una. Curious din lang ako ha. So, halimbawa, pag fill up mo nung app, tapos nandun lahat, paano mo nakukuha yung 300? Through GCash po. Gcash. Tapos paano ka nagbabayad? Through GCash din Gcash po. din. So, una mong utang is 500 and then Binalik ko po yun. yung 500. Kabayad ka. Ang pangalawa, Nung nangailangan po ako na hospital po yung apo ko, yun po yung ginamit ko, nag-reloan ako ng 2.5 na po siya. magkano ang napunta sa'yo? Ang nakuha ko na lang po ay 1,725 po. Sige. So, di ba yung usually sa apps, pag nakita nila, or kahit sa sa face-to-face na lending, pag nakita na maganda credit mo, ibig sabihin nagbabayad ka naman, minsan tinataas nila. Nag-reloan po ako ng 5.4 dahil yung pong deliver namin delay. Wala po akong ibibigay dun sa mananahi ko kahit po anak ko, nanay ko, may pamilya rin po. Nabalik ko rin po agad yun after 3 days. Hindi ko po siya pinapaabot ng 7 days. 3 days lang po. Binabayaran ko. Pero kahit bayaran mo ng 3 days, Ganun pa rin po. hindi sila nagsusoli nung interest, Hindi po. di ba? Oh. Sa 5,000, magkano yung binigay nila? 3,600 na lang po. 3,600. So, lumiliit yung interest pag malaki na. Opo. Kasi kanina sa 500, 300 lang. Ito sa 5,000, 3,600. So, mataas pa rin, Kuya Boy, pero hindi na siya 40%. Right. Paano nangyari dun sa kumari mo? One time po, yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Maaga pa. Ako po kasi yung tipo ng tao na pag meron ako, talagang hindi po ako nakakatiis. Ngayon, nung nagkataon po na lumapit siya, wala po talaga akong kapit nun. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. Naaway daw po siya ng mga anak niya. So, ang ginawa ko po, nireloan ko po yun. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Magkano inutang mo? Yun po ay 7.9 po. Ang nakuha na lang po namin is 5.4. Bago ko po yun nireloan, may agent po na tumawag sa akin at ang sabi niya, pag nag-reloan ka, magagrab mo na yung long term na 120 days. Hindi na daw po 7 days. Ensure ka na yung agent na yon, siya din yung sa app na yan, ha? Opo, doon po siya sa app na Doon yun. na app na yon. Sure ka nun? Walang Opo, question sure po. doon. Okay. Tapos po, ang ginawa ng kumari ko, i-reloan mo ako magbabayad total 120 days. Magagawan ko ng paraan. Sabi ko, sige, after that, sabi ko sa kanya, 3 days na, malapit na yung 7 days. Kailangan magawa na natin. At akala ko 120 days. Hindi nga po pag go po namin,
good for 7 days din po siya. No. Hindi po siya... Linawin natin yon. So, nung ginuo mo, 7 days lang po. nakalagay sa app o hindi? Nakalagay po siya sa apps, good for 120 days. Pero, nung kinuha na po namin yung pera, lumagay na po dun sa apps, good for 7 days. Ngayon, 3 days, 4 days, lumipas. Pinaalalahanan ko po siya kasi nagre-remind po ang online eh. Hindi niya po yun nabalik. Kailan to mo? September 22 po yun namin kinuha. Ngayong taon. Opo. Nakalipas lang po yung 1 day. Kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap po sa kanila. Sinat na po nila yung engineer ng asawa ko na scammer daw ako. Tapos pinupost na po nila ako, lahat po ng kaibigan ko, kahit hindi ko ginawang co-maker, nate-text po nila. Linawin natin dun sa sinabing may threat. Ano specifically ang threat? Ano daw po, kung pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay nyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. Okay. So, isa-isa natin issue, ha? Doon muna tayo sa legal issue, ha? May mga life lesson, may mga moral lesson dito, ha? May obligasyon ka, responsibilidad. Bakit? Ikaw kasi nakipagkontrata. Pasok, life lesson. Sa lahat nating kababayan, huwag kayong mag-guarantee ng loan unless siguro kayo. Because pagka nagka-problema, hindi makapagbayad, nawala yung tunay na ngutang o na nakinabang, ikaw ang lalabas na may utang, hindi siya. Second, remember, the law is constant or clear, pero it will be applied sa facts. So sa akin, malabo pa sa akin ngayon yung kwento mo na 120 or 7 days. So we will refer you to the lawyers. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi kung mapapatunayan natin, nung nagkaroon sila ng kontrata, 120 days, edi bawal sila maningil ng interest during that 120 days. May tsansa kung at the time na nag-usap kayo, 120 days, pwede mo ilaban yon. Pero sinabi mo kasi nung nakuha na, nakalagay 7 days, gusto ko makita yung dates nun. You cannot amend the contract unilaterally. Hindi pwedeng isang tao lang. So yun ay titignan natin. Dagdag lang dun sa puntos na ano yung naging usapan nyo sa interest na yon, di ba? Sabi nga niya, alamin natin. Pero baka lang kasi masagot mo eh. Pagka ikaw umuutang na ganon, meron ka bang nakalagay yung do you agree? Press, may ganun ba? Opo, meron po. So may naagrihan ka ba na 120 days na sinasabi mo? Doon po kasi sa apps, pag na-open ka, may nakalagay doon, automatic po yun, nakalagay po yun, 120 days, 125 days, mamimili ka po. Pag kinlik mo yung 120 days, nagkiklik naman po siya. Kaso, pag binigay na po sa'yo yung loan application mo, yung makikita mo po doon, good for 7 days. So as a general rule, pwede silang maningil at pwede silang gumamit ng mga creative ways na maningil. Kung halimbawa hindi ka lang nagbabayad at halimbawa sinabi niya hindi maganda credit niyan or hindi halimbawa sinabi sa'yo, no? Hindi libelous yun. Pero halimbawa, pinost niya at sinabi niya sa iba, scammer, libelous yun. So, criminal act yun. Cyber libel is a criminal act. Libel is a criminal act. Ang contact list kaya kinukuha yun kasi kung meron mag-guarantee sa'yo. At kung nag-guarantee tapos hindi ka nagbayad, pwede nilang kontakin. But just because they got the contact list, meron naman issuance ang Privacy Commission, hindi nila basta pwedeng gamitin. May penalty din yun. So again, we'll refer you to our lawyers to help you. But let me close with this. Learn the lesson. I know it's easier said than done, but hahanap ka talaga ng mas maliit ang interest. Yung second na sinabi ko, huwag mong pagagamit yung pangalan mo. So definitely, we will help you. But of course, when we help people, we want them to help themselves. Bukod sa pambata, ano ang pang-adult ang pwede niyong itahin? Jacket, hindi? Nanay ko naman po yun. Nanay mo? Opo. Oh, magsosyo kayo ng nanay mo. Pa-Christmas namin ni Kuya Boy, ni ate sa mga cameraman, etc. Designan mo kami ng CIA with BA ng jacket. Jacket. Oh. Ako naman may idadagdag lang. Sobrang gusto ko ang attitude mo. Kasi sobra akong humahanga na ang dami mong paraan para kumita yung nagtatahi, tapos pati yung pagtatahi, parang ikaw na rin ang manager nung anak mo, nanay mo, binibigyan mo din sila ng trabaho, tapos pagkapos ka, gagawa mo ng paraan. Kaya masakit talaga sa'yo yun, yung kung kailan ka lang umutang ng malaki, para dun sa ibang tao na nanloko pa. So, hindi masama na may mabuting puso. Pero, kailangan natin alagaan ang puso natin dahil meron nag-aabuso. And sometimes, it's a loved one, katulad nun, kumare.
Huwag mong pabayaan na yung kasamaan na gawa ng kaibigan mo makasira sa'yo. Yung naapektuhan na yung paghahanap buhay mo, yung pagiging mabuti mong ina at anak sa nanay mo. Lakasan mo yung loob mo. At yung pagpunta mo dito na i-share mo in public yun, isang patunay yun na malakas kang tao. Tingin ko, madami kang maiisip na negosyo at kailangan mo lang na steady na puhunan. Bahala na ako sa'yo. Thank you po. Marilu, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong tiwala sa ating programa. Sa ating pagbabalik po, si Mang Junior naman po para humingi ng payong kapatid. Ito'y may kinalaman sa mga kapitbahay, may kinalaman sa mga manok. Malalaman ho natin sa pagbabalik ng... Nakausap ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang representative mula sa Pesogo VIP Collections Department. At napagkasundo ang bayaran ng principal amount ng utang ni Marilu. Dahil sa naging settlement, hindi na maniningil ang kumpanya ng interes. Sa mga susunod na araw ay padadalhan na si Marilu ng confirmation letter na nagpapatunay na wala na siyang utang at sarado na ang kanyang account sa nasabing online lending company. Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, maraming salamat po. Ngayon po, nakakatulog na po ako na mahimbing. Nalaman ko po na hindi po pala kung nangungutang ka sa isang online lending apps, may karapatan na sila na harasin ka. Nalaman ko na po yung mga karapatan ko. Maraming salamat po. Maaga naman kulabog niya, ha? Oo nga, oh. Sino yan? Si Mang Junior yan. Yan ang hihingi sa atin ng payong kapatid. Anong issue? Yung biyanan daw ng babaeng nandyan sa video ngayon, sinipa daw yung manok niya. May laban yung manok na yun. Napilayan, natalo. Yun nga sabi. Nanunuka daw kasi yung manok ni Man Junior. Kaya yun nasipa. Pabago-bago naman daw ng statement nung nagpunta dun sa barangay yung nanipa. Sabi nung una, sinipa daw. Tapos nung sumunod, binawi naman. Ano ba talaga? Yung nga, Balik ko nga ng konti. Kung ano-ano naman pala yung sinasabi. Nagkakabikunan sila. O, tignan mo, nagsisigawan pa sila sa kalsada. Kaya nga, alam nyo na rin si Mang Junior kasi kung ano nung chismis ang kinakalat sa kanya. Kahit naman ako mapipitong. Sabihan ka ba namang mamamatay tao? Ayun na. Dalawang marites. Hindi ko alam yan, ha? Hindi na lang pang mamarites yun, eh. Paninirang po rin na yun. Tama ba? Ang sabi daw, hindi ganun ang kwentuhan. Punta tayo sa totoo. Para humingi ng payong kapatid, narito po si Mang Junior. Mang Junior, maraming salamat po. Magandang gabi. Narito si Ate Pia, Kuya Alan, si Mang Junior. Kuya Alan, Good magandang evening po. Salamat po sa inyong tiwala at pagpunta nyo dito. Kuya Junior, medyo kwento mo po sa nag-umpisa. Hihingi po sana ako ng tulong kasi yung manok ko, sinipa ng kapitbahay ko. Pagkasipa, hindi ko pinansin, nakiusap yung apo niya na asawa ng pamangkin ko. Huwag ko na raw anuhin kasi kamamatay lang ng asawa. Ibinaliwala ko. Nung pagkabandang huli, ako pa pinabarangay. Yung kuto ng manok ko nakakarating sa kanila, samantala may kanal, tapos mabaho, pipicturan yung kulungan ko. Konting paglilinaw po, Kuya Junior, no? Bago po yung nangyaring pagsipa po dun sa manok nyo, okay naman relasyon niya? Okay naman po, di ko naman pinapansin. Pero walang... Kasi ako naghahanap buhay lang ako eh. Ibig sabihin, wala kayong bago nun na walang alitan? Wala po, wala. Paano mo nalaman na nasipa? Ako rin, nambis mo nakita ko. Okay. At saka yung kapatid ko dahil harap lang eh. Paki-describe po ng konti. Nasa kapirasong lupa ba? Nasaan ang manok nyo? Ito po yung kulungan ko, tapos banda dito daanan. Tapos tinali ko po rito sa may kanto yung manok ko. Okay. Siya nakikipagmaritisan dito sa may tindahan. Siya po yung lumapit at sinipa niya, pinarwisyon niya na yung hayop ko. Paglapit ko, bakit ko sinipa yung alaga ko? Sabi niya, nanunuka eh. Sabi ko, kung nanunuka yan, huwag kang dumaan doon. Kasi alam mo naman, piniprepare yan. Talagang tinatadya ka, hinahampas pa nung putol na kahoy. Tapos binaliwala ko lang, inano ko lang doon sa para walang problema. Tapos sabi niyo, ikaw pa pinabarangay? Ako pa pinabarangay. Mga ilang days after yun? Mga 3 linggo. Matapos ng laban yung manok ko.
Nung nangyari yung sipaan, tapos napagsabihan mo, naghiwalay na, a few weeks later, inilaban mo. Linaban po, natalo. Ako na nasisi ng bandang uli, bakit gano'n? Tapos, bigla na lang siya nagbarangay. Wala kang ginagawa sa kanya? Wala akong ginagawa. Tapos sa barangay, ang reklamo niya, kumbaga nakakaperwisyo yung mga manok. Ilan ba yon? Ang manok ko lang, minsan 10. Tapos pag natatalo, nababawasan. So dun sa barangay, ikaw naging dependent dahil ikaw ang kinasuhan. Kinasuhan po ako ng death threat, tsaka physical. Kasi nung pagkatapos namin pagbabarangayan, may laro po ng basketball, yung 3 points. Tapos yung manugang niya, tumambay po doon sa kanto ng kulungan ko kasama yung bata. Di pinalis ko. Sabi ko, umalis ka dyan. Baka mamaya makaamoy ka na naman. Idadagdag mo na naman sa kaso ko sa barangay. Tapos yung pagkahawi kong ganon, binidyo, ano-ano, ginawang masama, kung ano-ano sa akin, palibasa, sabi niya, mamamati tao ka, marami nakarinig yung mga naglalaro ng basketball. Sabi nung nakarinig, wala, mamamati tao ka agad, di na nga makatakbo yung tao. So yung sinasabing may death threat, pangalawang barangay na yon? Oo, pangalawa pong barangay na. And parating siya yung nagpapabarangay sa'yo? Yung minsan, yung babae, yung lalaki. May resolusyon na yung barangay, wala? Inaayos kami. Ang sabi niya, ididiretso sa City Hall. Sabi ko, kaya naman ako, di naman tatatakasan. Tapos, nagpabarangay po yung kapatid ko. Nag-counter kami, barangay, kasi yung manok ko na yon. Yung pagsipa sa manok mo? Opo. Ano na nangyari doon? Meron wala, 2 beses po siya hindi umahatin. Yung sa kapatid ko naman, yung sa nag-counter din, pabarangay, yung pamamatay tao, kinaso, hindi rin umahatin 2 beses din. Yung nagkalat na mamamatay tao ka? Oo. Okay. Ano pong hinihingi niyo po sa amin? Advice po ba? O... Sana ako ng payo kung anong dapat gawin. Unang-una po, explain natin sa publiko. May batas po tayo kasi pagka yung alitan po ay sa magkapitbahay, barangay muna yan bago pupunta ng korte. Minsan, depende sa penalty kung criminal yung case or depende sa fine, pwedeng dumiretso yung direct filing. Or kung hindi kayo magkabarangay. But since magkabarangay kayo, ang iniisip kasi ng batas, Kuya Junior, magkabarangay kayo eh. So kahit magkasuhan kayo, magkikita kayo parate, magkakapitbahay kayo, so sana magkaayos. So yun yung purpose sa barangayan. Mediation, di ba, conciliation. Bibiruin nga sana kita, Kuya Junior, pero baka ma-offend ka. Kasi nga, bauchi yan eh. Violence against chicken eh. Di ba? But sa mga may alaga, seryosong usapin yun. Yeah. Sa isang banda, pwede mo sabihin, yes, mahal mo yung alaga mong manok, pero nilalaban mo, sabong, ano yan. But in their case, yun nga, nung natalo, napapaisip siguro sila ngayon, may injury ba yan, may trauma ba yan, dahil dun sa nangyari. Ganun bang iniisip mo, Mang Junior? Kaya natalo yung manok mo dahil sinipa? Pero sabi mo, sinisisi ka nung mga tumaya. Nung natapos na po yung laban, yung nalaman nilang na nagkaganon, sinipa pala. Unahin ko po yung proseso. Pag hindi kayo nagkasundo sa barangay, pwede ka nang pumunta sa korte. At sa takbo nung usapin, parang hindi kayo magkakasundo. Medyo peculiar lang yung kaso kasi usually kasi kung may danyos, may damage, ang daling kwentahin. Klaro yung danyos. Dito kasi, nilaban mo yung manok eh. Natalo sa sabong. Hindi mo alam kung mas magaling talaga yung kabila or kung may injury siya. Kasi speculation yung mangyayari. Kasi nga, alam natin na sipa. Pero hindi mo pwedeng sabihin without scientific proof, medical proof na yun ang kinatalo. So, you can always allege. Pero ang hirap patunayan nun. Yung sinasabing kinakalat na mamamatay tao ka, libelous yun. Kasi that's accusing you of a crime. Hindi lang sinasabing nananakot ka, kasi may pinatay ka na. At pagka ginalit, may papatayin ka. Mabigat yon, criminal case yon. Pagka nakita nung piskal na yes, sinabi niya at kinalat niya, nandyan yung elements, ifa-file yon, criminal case yon. Together with the lawyers, we can give you more advice sa kaso mo kasi usually bawal ang abogado doon sa harapan sa barangay. But let me stop with this, no? I will just go back to the purpose of barangay at saka, alam mo, December na magpapasko. Kung nakikinig man si Rex at yung apo, lumalapit ako sa inyo na kung iisang community kayo, halos magkamag-anak, tulungan nyo sila kung paano mag-ayos kasi magkakapit-bahay eh. Di ba, unang-una kahit mag-criminal case, kung 1 taon lang may aabutin yun. Marami na rin akong kaibigan na 60, 70, 55, 65. Nakikita ko minsan, nasa stress sa away. Ang liit ng pinag-aawayan, pero ang laki ng epekto sa kalusugan nila. For me, ang pinaka-importante sa akin, yung health mo.
yung peace of mind mo. Yung nandun ka sa barangay na you feel safe, na wala kang kaaway. Kaya sabi ko nga sa iyo, bibigyan ka naming advice, nandyan yung mga abogado para siguradong maganda advice, and sasabihin nila objectively, dito kuya, may labang ka. Dito mukhang tama ka pero mahina ebidensya mo. Dito, eto yung batas dyan. So ibibigay namin lahat ng advice na sa sayo yung desisyon. Ang punto ko lang, kung nandyan yung kalaban mo at nasa likod nyo lahat ng kapitbahay at saka ang inyong mga kamag-anak, ang sasabihin ko sa kanila, magtulong-tulong tayo i-resolve ito. Kung wala talang magagawa at tuloy yung barangayan at tuloy sa kaso nyo, very stressful din to sa inyong dalawa. Ang hirap na ng buhay, pero mahirap yung nagigising ka na pagtanaw mo, nakakainis to, sana makasuhan to. Kung wala talagang magagawa, ano magagawa natin, Lex, di ba? Pero I hear you, you're saying, hindi simpleng aregluhan to kasi may tunay na mga issue. At ang magagawa namin dito, maa-advisean ka sa mga issue na yan. So for example, sa pagsipa ng manok mo, definitely mali yun. Definitely some kind of damages doon or meron kang pwedeng singilin. I just don't know how much at paano ko ikwentahin. That's precisely the purpose nung sa barangay sana. Na dahil magkapitbahay kayo, ano ba yung give and take na pwedeng gawin para matapos to, di ba? Idagdag ko lang, no? Ang akin lang naman po, yung sinabi ni Alan na ang habol niya is yung katahimikan nyo, magsama ho kayo ng maayos. May kasabihan nga po na ano bang mas gusto natin? To be right or to be happy? Kasi pag mainit ho ang ulo natin, lalaban mo yung tama ka dahil alam mo tama ka eh. Pero worth it ho ba yung makasuhan kayo? Sa akin po, hindi ho worth it yun. Sa edad ho natin na, dapat ine-enjoy na ho natin ang pamilya natin, naghahanap buhay tayo. So, yun din ho ang payo ko sa inyo. Yung tinanong ni Ate Pia, do you want to be right or do you want to be happy? Sabi niyo po? Happy sana, happy. Sabi nga nung barangay, baka pwede nating ayusin to. Sabi naman nung anak, hindi. Kaakyat namin sa City Hall. Kaya nakapagsalita ako kanina na walang problema, atinan kita. Katatakbuhan. Baka ang ibig sabihin hanggang sa korte. Kung sa korte, kasi kung nasa City Hall yung korte, double way yon kasi may final ka rin sa kanila eh. Kasi ang magiging proseso nun, so halimbawa sabihin ng barangay, yung 2-3 kinaso sa iyo, eto, proceed to file. Yung kinaso mo sa kanila, proceed to file. Hindi naman ipapile lahat ng piskal yon. Titignan ng piskal, number 1, alin dito may krimen at wala. Kapag ka naman sinabi ng piskal, may krimen, ang titignan niya muna, may probable cause ba? So una, yung probability na meron criminal case. Pangalawa, may probability ba na siya ay may ginawang krimen? So kung halimbawa, in your case, mapatunayan mo na yun ang kinakalat tungkol sa'yo, mamamatay tao, malamang ma-file yung libel. Assuming maganda ebidensya mo. So, sure na sila makakasuhan. So kung sila magmamatigas, pero mabigat ang ebidensya mo, sila mahahassle. Unang-una, hindi mo kailangan kumuha ng abogado eh. Dahil ang piskal ang lalaban para sa'yo. Pero siya, kailangan niya kumuha. Doon kasi sa complaint sa'yo na alisin doon, civil yun eh. At worst, ang sasabihin lang, sorry, hindi mo pwedeng gamit sa manok yan, pick upin mo, ilipat mo. Pero hindi criminal yung case laban sa'yo. Sana mapanood din nila yung show at maisip din nila na pag mali advice nila at nasampahan ng criminal case at lalo kung makonvict yung kanilang tatay o lolo, mabigat po yun. So siguro, Kuya Boy, after the show, our lawyers are here, makapag-usap din kayo. But ako yung barangay officials nyo, nakikinig sa inyo, nakita ko, etong isa willing. Trabaho na nila na medyo magtrabaho dun sa isang side. So thank you again, Kuya Junior, sa paglalabas mo dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat sa iyong pagdalaw at maraming salamat sa iyong tiwala. Maraming salamat. Ako naman po'y naniniwala na napakaraming mabubuting tao pa rin dito sa mundong ito. Sa ating pagbabalik po ay isang batang doktor ang nais nating pasalamatan. Dito lamang po sa... Binisita ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Mang Junior sa kanyang lugar sa Commonwealth, Quezon City para kausapin ang abogado ng programa. Naipaliwanag sa kanya ang hakbang na maaari niyang gawin sa kanyang sitwasyon. Nilinaw kay Mang Junior ang isyu ng animal cruelty at kung magsasampa siya ng kaso ukol dito ay kinakailangan niya ng mga ebidensya. Nagpaliwanag din si Mang Junior tungkol sa problemang hinaharap nila sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Sa huli, pinayuhan ng abogado ng programa si Mang Junior na makipag-ayos dahil sila ay magkapitbahay.
Nagdesisyon naman si Mang Junior na pag-iisipan niya munang mabuti ang pagpapile ng kaso para matuldukan na ang nagaganap nilang ambahan ng demanda. Natulungan kami ni Doc nung pandemic kasi nagkaroon ng COVID yung buong pamilya namin. Ako, yung asawa ko, yung 4 kong anak, at yung mga kapatid ko, tsaka mga pamangkin ko. Kada may magpa-positive sa amin, si Doc, nagbibigay siya sa amin ng reseta. Bukod doon, nung mga panahon na kasi nagkakaroon na rin kami ng financial problem kasi nga hindi kami makapagtrabaho mag-asawa. So, si Doc, nag-extend din siya ng tulong financial. Since pandemic, ang hirap talaga ng magpa-check up ka or pumunta sa ospital, then medyo kapos din ako sa budget. Kaya, since friend naman kami ni Doc Nico, friend ko siya nung high school, online chat, nag-consult ako sa kanya, free consultation. Nagpapasalamat ako kay Doc Nico kasi isa siya sa mga dahilan kung bakit matatag ako ngayon sa buhay. Nagpapasalamat ako kay Doc Nico kasi sobrang naging parte siya ng buhay ko. Napakarami pong nangyari sa akin nung nag-aaral ako ng medisina. Yun nga po, nagsimula ako kasi nung first year na ang lola ko po ay nagkaroon ng sakit during that time. So, nag-decide po ako noon na mag-working student. Ang isa sa mga pinakamahirap ko na dinanas noon is yung time na medyo na hindi na kayang suportahan yung pang-araw-araw ko. Ayun, nagtitinda ko sa school. So from dito din po sa Cavite, nagdadala ko ng mga paninda. Example po ng paninda ko yung mga mani, chicha corn, yema, pabango, RTW, sabon. Lahat yan, binibenta ko sa school. Ang naging problema lang, nasabihan po ako ng school na kailangan ko itigil kasi naaapektuhan yung pag-aaral ko. May mga pagkakataon din na kailangan kong mag-stop din sa school. Stop ako ng 6 months, babalik ako. Pag nakaipon ng pera, ayun, nagtrabaho po ako nun sa Makati. Tapos, nung nakaipon, bumalik. Nung wala na ulit, nag-stop ulit. Tapos, ayun, nakaipon, balik ulit. Ganun po yung nangyayari sa akin. Kaya ako po ginagawa itong free consultation online para po sa mga pasyente. Parang para sa akin, kung meron akong magagawa na kahit maliit na bagay, para makatulong sa kanila. Katulad nga po ng pagbibigay ng online consultation na free para sa lahat at yung pagbibigay din ng health education sa mga taong kailangan din nating bigyan ng ganun, parang nakakaluwag po sa puso ko na gawin. Personal na sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Doc John sa isang house-to-house medical. Ano po yung mga nararamdaman niyo po? Pwede niyo po bang sabihin sa akin ano-ano po yun? Sakit dito. Opo. Kailan pa po nagsimula yung pananakit niyan? Tagal na. Napapaihi. Napapaihi. Masakit po ang pag-ihi. Bukod po dun sa masakit na pag-ihi, ano pa po? Ano pong kulay ng ihi nyo? Mapula. Mapula talaga. So yun po, ang isa po sa mga konsiderasyon po natin dyan talaga ay kidney stones. So kayo po ba ay na-diagnose na noon na may kidney stones? Kidney stone, tsaka gallstone. Meron po. Meron na po talaga. Tapos hindi lang po kayo nakapag-check up na and follow up. Hindi na na-follow up. Thank you po kasi nagpunta po si Doc dito. At least matutulungan niya asawa ko para sa pagpapagamot niya. Maraming salamat po. Thank you din po. Maraming salamat din. Sa kuya. Laging nasikmura ito eh. Laging sikmura. Mukhang ano po hirap kayo huminga. Oo, pero kailan pa po yan nagsimula? Gaano katagal na po? Mga 20 years na.
20 years na. Nata pa ako. Mas lumala po ba yan? Oo. Kailan po kayo huling nagpakonsulta? Wala akong pag-konsulta. Walang pera naman. Kung di maalis, ako palagi Okay. malit ako. So ano po, rinig na rinig talaga sa inyong baga na meron pong pagpito. Papa-x-ray ko po kayo. Bibigyan ko kayo ng request. Ako na rin po ang bahala dun sa inyong sa inyong x-ray. Ba't ka nandito? Uy, ba't kayo nandito? Nagulat ako. Ba't kayo nandito? Hala, ba't may gano'n? Ano meron? Yung masalamatan ka ng personal. Uy, wait lang. Teka, nakaka-nervous naman. Bakit kayo nandito? Ito talaga. Salamat sa lahat ng tulong mo sa family namin. Alam mo yung pinagdaanan natin ng pandemic. Kayo talaga nakakagulat. Talagang kailangan ganun. Grabe. Pero I'm happy to see you. Ayan, grabe naman. Nakakabigla naman kayo. Ito yung mga pasyente po. Ninervyos ako, grabe. Hindi, maraming salamat. Hindi, maraming salamat din. Alam nyo naman na yun nga, kaya lang natin to ginagawa kasi gusto natin makatulong din talaga sa kapwa natin. Ano yan? Nais ka naming mas makilala pa at personal na mapasalamatan. Kaya naman, inibitahan ka namin sa studio ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Lubos na nagpapasalamat, Ate Pia at Kuya Alan. Kasama natin sa studio si Doc Nico Ronquillo. Doc, maraming salamat sa iyong pagdalaw. Thank you so much po. Medyo nahihiya po ako. Maraming salamat din po sa pag-imbita po sa akin dito po sa CIA. Doc, hindi kami mapapagod sa kasasabing maraming salamat. Kuya Alan, ulitin ko yung sinabi lang ni Kuya Boy, pero in behalf ng lahat ng natulungan mo, but more than that, lahat ng nai-inspire mo, malalim na hugot ng salamat. Maraming salamat po. Actually po, sa totoo lang po, ang sarap din po sa pakiramdam ng isang tao po na nabibigyan po siya ng acknowledgement and appreciation. Ako naman, Doc Nico, I work with many doctors kasi although hindi naman kami doktor ni Alan, pareho kami abogado, pero yung naging work ko sa Senate is with the Department of Health and with all the doctors, especially nung pandemic. So, naiintindihan ko yung ginagawa mo. And sabi nga ni Alan, isa kang inspirasyon because I'm sure ikaw na mismo rin magsasabing maraming doktor and madaming ibang health workers na katulad mo. Opo. Inaalay yung part ng araw nila, part ng linggo nila to do public service like this na walang kapalit, no? But what I wanted to parang talk about a little bit more, yung nanonood tayo ng mo. Nagtatanong kasi ako sa kanya, Kuya Boy, habang nanonood. Sabi ko, ano yun? Parang naglalaan ka ng oras sa isang araw para sagutin yung mga nagte-text sa'yo or meron ka bang online consultation hours? Tapos sabi niya, in a day, syempre marami talagang nagme-message. Sabi mo, ang sinisikap mo is maka 20 ka. 20 po, opo. So para talaga siyang may sideline na online na libreng pagdodoktor sa mga nangangailangan. Tapos pa-prioritize niya yung emergency cases. Tapos kung pwedeng online, syempre hindi ka na gagalaw. Pero kung kailangan puntahan, like yung nakita natin, pupuntahan niya. So, yung isang naisip ko na baka pwede natin itulong sa iyo, kung ipapagpatuloy mo talaga yon, baka pwede natin siyang ikuha ng assistant na isasala ang baka 100 na messages na yan. And then, kasi I'm sure magbabasa ka pa lang mahaba na, tapos may follow-up question, right? Yes po. So, imagine kung may assistant siya, taga-follow up ng mga tapos i-report na lang, Doc, pak, 5 priority, o mamaya na ba? Siya busy, pero ginagawa niya to, he goes the extra mile. Pero actually, tumigil siya pag yung kanyang residency and dream niya nga maging surgeon. So, nakikita ko sa kanya, hindi niya ititigil ito just to pursue his dream. So, yung sinasabi ni ate, if these resources can help you para while you're pursuing your dream. Yes. This is a small amount para sabihin thank you. You can use it for your dream or for your patients, but
Pero kung gusto namin na maging partner mo, so kung ano ang dream mo, whether for your specialization sa surgery or dito, You know what's very impressive? Tanggapin Aside, mo yung konting- tanggapin ang regalo natin. You know, alam mo, Nico, what I'm hearing is that, number one, para sa atin, na wala sa medical field at wala sa legislation, it doesn't take a foundation to do good. Yeah. Ang habang pinapanood kita, parang wala kang reklamo, kailangan ko ng opisina, kailangan ko ng ganito. You're just doing it because you wanna do it. That's a very good principle. If you wanna do good, just do it. Hindi kailangan ng posisyon, Kuya Boy. Hindi, oo. Hindi siya mayor, hindi siya congressman, hindi Kaya, siya... ang kwento ni Doc Nico is very inspiring. Nakapagtapos ng kolehiyo, nagtitinda ng isda ang nanay. So, alam niyo po yun, yung who are we to complain? Yeah. Kasi kadalasan tayo, inuuna natin yung wala. Hindi naman ako mag-aaral, wala naman kami. Wala naman kami. Wala naman kami. What I saw with you and your mother, inuna niyo yung meron kami. Meron kaming pangarap. We have the energy to dream. I know. Take advantage, take advantage, Doc, na million ang nanonood ng show. Opo. If they want to help, whether they wanna donate cash, medicine, equipment, or let's say, baka may dialysis center sila or may sabihin, dito mo x-ray na sila na dalhin. pwede mong dalhin. How can they get in touch? Ayan po, pwede naman po akong kontakin po through Facebook po. Okay. Yun, Anong... John Nico Bernal Ronquillo po. Makikita naman po nila yung aking Sige, pangalan kasi po. Or baka i-repost natin yung ano niya sa page din natin sa Cayetano in Action with Kuya So, pwede doon, no? Pero maraming salamat talaga. So, meron pa tayong regalo? So sabi mo nga, hindi mo naman ma-predict yung needs, pero sa picture pa lang, ng videos pa lang nakita natin, mukhang marami kang patient na matanda. And some of them really, it appears, hirap din gumalaw. So we leave it in your good hands na mag-decide kung sino mga ngailangan. Hindi mo naman kailangan iuwi yan ngayon. Kami na siguro bahala. Tapos sabihin mo kung saan namin i-deliver sa mga patients mo. Opo. Sige po. Naku po, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po ulit. Thank you so much Thank you and God bless. Sa ating pagbabalik po ay Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Ito yung mga katanungan na legal na minsan ang akala natin ay alam natin ang mga kasagutan. Yung pala kabaligtaran. Dito lamang sa pagbabalik ng... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Kuya Alan, Ate Pia, yes or no sa mga katanungang may kinalaman po sa consumer issues during Christmas? Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasi akong kumare na pinapasagot sa akin yung photo booth ng inaanak ko para sa birthday niya. Total naman daw po kasi ang sabi sa akin, marami na raw po akong utang na pamasko dito. Pwede po ba nila akong obligahin dito? Yes or no? The answer is no. Why? Ang obligation natin arises from contracts. So kung may kontrata tayo, may kasulatan tayo, o meron tayong usapan na may gagawin ka, then may obligation kang ituloy yon, right? Pero itong pagiging ninang mo, pagmamahal na binibigay mo ng kusa yon. Nung most likely, ikaw nag-attend ng binyag at ano bang ipinangako mo sa harap ng Diyos at ng mga ibang Christian, you will guide this child as a child of God. Yun naman ang pinangako mo, di ba? Nangako ka ba ng photo booth? Right? So to be clear, ang obligations natin have to be very clearly based on an agreement. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, so binigyan ko po ng Noche Buena basket yung kumari ko. Tinanggap naman niya. Last week, nagkagalit kami. Pwede ko bang bawiin na lang yung binigay ko? Yes or no? Next time, pag magpapasko mo na ibigay. Hindi. So, the rule is no.
Kasi valid naman yung donation na sa kanya na. Pero tandaan natin, medyo luma na yung batas natin. Kasi sa batas natin, officially kapag ka more than 5,000 pesos at walang kasulatan sa donation, void yung donation. So kung naibigay mo cellphone, kotse, etc., theoretically, pwede mong kunin. Pero I assume yung basket na binigay mo is less than 5,000, di ba? But even assuming it's more than 5,000, mas malaki pagagastusin mo na kasuhan na isole. So I hope magkabati kayo. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, may gustong laruan yung anak ko. Eh di, October pa lang, in-order ko na siya, tsaka binayaran ko na rin. And may usapan na rin kami nung seller na before Christmas, ide-deliver na ito. Gawa nang naisip ko nga na maganda siyang pangregalo sa Pasko. Ngayon, dumaan na yung Pasko, dumaan na rin yung New Year, saka lang siya din-deliver. Pwede ho ba akong humingi ng danyos dahil sa perwisyong inabot ko? Ang sagot dyan ay yes. And yung reason is katulad nung pinaliwanag ko na ano ba ang agreement nyo? Sabi mo, may binibili ka sa kanila. At sinabi naman nila sa'yo na i-deliver nila before Christmas. So may agreement kayo. Therefore, pwede mo ngayon siyang habulin na hindi mo tinupad yung iyong part ng agreement. Ako nagbayad, ikaw hindi ka nag-deliver on time. Dahil medyo essential yung time na yon, di ba? Kaya nga siya nagsabi na mai-deliver niya ng Christmas. So may right ka dyan na maghabol for damages. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, ang question ko ganito po. Kasi may kaibigan ako na umaasa siya na makakatanggap siya ng 13-month pay. Pero sinabihan daw siya ng boss niya na hindi siya makakatanggap nito. Kasi nga, pang 5th month pa lang niya sa trabaho. Tama ba ito o hindi? Yes or no? Very important question kasi bayaran na ng 13 months, ano? Sabi ng batas natin, prorated ang bayaran ng 13th month. So makakatanggap ba siya? Yes. 5 divided by 12 months. So kung ang kanyang sweldo is 20,000, 1 year is 20,000 ang 13th month. So since 5 months lang siya, 5 over 12 ng 20,000. So that's probably around 8. Kasi wala pang half Mga ganon, makakatanggap siya. So ilaban niya yon. Kahit i-google niya. Sa mate. Kaya example ko kanina, 12,000 sweldo mo, may 5,000 ka. Kasi mas madali yung 5 over 12. Malit lang yung 12, kaya ginawa kong 20. 24, 10,000 ka. So kahit i-google niya yon, makita 13-month pay. Pakita niyang ganon sa boss niya. At least makakatanggap pa rin. Next. Kuya Alan, Ate Pia, every year po kasi nangangaroling kami. Merong may magandang bahay sa amin. Nangaroling kami, pinapasok kami ngayon. Tapos pinakanta kami. Nung may-ari? Nung may-ari po. Nag-perform kami, sumayaw-sayaw pa, pinatumbling pa ako. Daming pinagawa sa akin. Alam niyo po ang ending, hindi po kami binigyan. Kaloka! So ngayon, ang tanong ko po, tama po ba yun? Yes or no? It's a very interesting question. Kung ako judge, ang sasabihin ko, oobligahin ko yung may-ari na may ibigay. Bakit? Bakit? So kung ang tanong mo, may obligasyon ba? Yes. Bakit? Kasi kung nangangaroling sa harap ng bahay mo at sabihin mo, next time, thank you, wala kang obligasyon. Wala naman kayong kontrata di ba? Pero nung pinapasok sa bahay at nag-request pa ng kanta, at alam mo naman kasi, iba, by the way, iba yung singing Christmas carols, iba yung caroling. Opo. Kasi yung mga halimbawa nasa public park, di ba, nagko-concert sila, ginagawa yun para matuwa tao. O kaya mismong yung mall, binabayaran sila para, So they're singing Christmas carols. So wala kang obligasyon maglagay to entertain. Yung iba, just to make you happy. Pupunta sila, let's say, ng ospital, sa mga bata, sa matatanda, kakanta. They don't expect anything. So hindi sila biglang magsabi na, yung mga pasyente magbigay kayo. Pero yung nagkakaroling ka bahay-bahay, everyone knows na ibig sabihin, whether for yourself or for charity, humingi ka. So for me, abuso ng kanyang karapatan na pinapasok ka, tapos pinakanta ka pa, walang binigay. But dahil Christmas, pagbigyan mo na. Maraming salamat, Maritim. Salamat. Sa ating pagbabalik naman po, ito ay siguradong magbibigay. Alan Piapik, maraming mananalo. At walang uuwi na walang regalo. Pwede may manalo ng 10,000 pesos.
5,000, 3,000, 2,000 pesos. Sa pagbabalik lamang po na... Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action. It's time to play Alan, Pia, Pick. You know the rules? Yeah! Sa'yo tayo lahat. Last four standing ay dito maglalaro sa harap. In 3, 2, 1, go! Ano po ang inyong pangalan? Elanit po. Malagay mo ba ikay mag-uuwi ng 10,000? I try my best. Try your best. Okay. What's your name? Reggie from Allen, Northern Samar. Upay nga gabi at nga tanan mga taga-Allen. Yes, upay na gabi. Maraming salamat. What's your name? Jenaline. Jenaline. Pakiramdam mo, mananalo. Yes! 10,000! What's your name? MJ po. MJ. Apo. Ikaw ba'y handa manalo? Apo. Pag halimbawa, pinalad at nanalo ko ng 10,000 pesos, anong gagawin mo? Pambili po ng insulin ng mama ko. Oy. Okay, tingnan natin. Kayo munang dalawa. Okay, in 3, 2, 1, go! Pero meron kang consolation, 2,000 pesos. Thank you, Ate Pia, and thank you, Kuya Alan. Ayan, maraming salamat. Okay, dito naman tayo. Okay, in 3, 2, 1, go! Pero meron kang 2,000 pesos. Congratulations. So now it's time to play with Ate Pia. Pag nanalo ka, may 10,000 pesos ka. Pag hindi naman pinalad, ay meron tayong pagkakataon magpaikot ang ruleta. Okay? In 3, 2, 1, go! MC, anong nais mo sabihin? Maraming salamat po, Tito Boy, Ate Pia. Oo, pero pwede bang idagdag ko? Yung sa insulin ng nanay mo, tulungan ka namin doon. So, thank you rin po, Kuya Alan. Thank you. So, mamaya ha, 10,000, bahala ka na. Ate, hindi lang yan. Magpapadala ako sa kanya ng mga sugar-free. Iwan mo yung address mo. Thank you po. Maraming salamat, MK. God bless you. Merry Christmas. Okay, thank you very much. Dito naman tayo sa aking kababayan na taga-Allen. Para maayos yung bahay namin sa Samar. Maaayos yan. Ano po kasi kami, nabaha kami. Lokasin talaga yung bahay namin. Wash out. Opo, wala po talagang natira. Hanggang ngayon, di pa rin siya natatayo. Kasi wala namang... Sige. Kung ano man mapanalo mo, ha? Sagot namin 5,000 worth of building material. Pero, hindi libre yun. May trabaho ka. Ang trabaho mo, magbigay ka ng listahan ng mga kapitbahay mo para pati sila matulungan. Sige, Maritim, audience, in 3, 2, 1, go! Okay. Okay. Pag na-eksakto mo sa linya, 10,000 ka pa rin. Anyway, may 5,000 kang cash. Tapos? 5,000 sa bahay nyo. Pag nagawa natin yung sa kapitbahay nyo, dadagdagan ko yung sa inyo. Ha? Maraming salamat po talaga kay Tito Boy at Kuya. And then Kuya Alan, Ate Pia, and salamat po. Maraming salamat po talaga. Thank you very much. Kaya na, pagupaya, maupay nga Pasko. Merry Christmas. Ang saya naman. Meron na tayong mga dancers dito, ang Maritim. Merry Christmas muli. Dahil pangako namin na walang uuwi na walang daladalang regalo mula sa ating programa, inarito. Meron tayong mga regalo para sa kanila. Ensaymada mula sa La Luna. Maraming salamat.
Kuya Alan, final words? Doon sa lending at sa pagtulong sa iba. Yes, we're meant here to serve, to love others, to be used. But let's also protect ourselves, our loved one, na hindi tayo ma-abuse. Yeah, and ako naman, sa dami ng miscommunication or yung naglalaban na interest, naglalaban na personalities, paglalaban ng karapatan, kami, commitment natin sa show, pamahagi ang kaalaman natin sa batas, and ikaw, Kuya Boy, sharing also your knowledge na basta ma-educate namin kayong lahat. But at the end of the day, yung sabi ko nga, do you want to be right or do you want to be happy? Kasi bilang abogado, ang training namin ipaglaban. So nakita niyo ako sa work, lalo naman to, palaban kami. But in personal relationships, I have to remind myself, most of the time, mas importante na happy tayo as a family. So hindi namin sinasabing magpaabuso kayo. Yan ang karapatan mo. But that doesn't mean kailangan mo ilaban parati. Pwede mo minsan sabihin, karapatan ko to, pero happy ka. Oo. Ako, I like that. Not just concept, but that truth. Kaya, muli, maraming salamat po sa inyo. Kaya sabi ng tatay ko, huwag magpaapi, alamin ng batas, and idadagdag ko, sometimes, just let it go. No, that's right. And dahil December din ang nagpapaalala tayo, huwag din kayong mga api. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. Doon tayo sa tapa. Dahil sa batas nga, wala ho tayong kawalan. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita tayo muli next Sunday. Dito lamang sa...